Good morning! Good morning, hello. I'm JP. Welcome ulit sa ating Theories of Personality series. Ngayon naman, pagkatapos ng mga very deep philosophical approach sa pag-explain sa pagkatao ng isang tao, pupunta naman tayo sa mga simple at mas straightforward na explanation ng personality ng isang tao. And isa sa mga perspective na yon is ang dispositional theories or dispositional perspective. Basically, ang sinasabi ng perspective nito is yung mga ugali natin or yung mga collection ng mga ugali natin ay siyang bumubuo ng personality or pagkatao ng isang tao. And ang first na theories na pag-uusapan natin sa dispositional perspective ay si Gordon Allport. At ang kanyang theory na tinawag niyang personality of the individual. So wala nang roll na natin intro. So as usual, umpisa natin ito sa theorist mismo na si Gordon Allport. Ang kanyang family is very particular sa cleanliness or kalinisan. Kasi yung tatay niya ay isang physician or isang doctor and ginawa niya basically yung bahay as his clinic. Kaya naman kailangan is sterilized lahat, so malinis lahat. And then at the same time, yung nanay niya is naniniwala na yung cleanliness sa bahay is a reflection of the cleanliness of their souls. Kaya naman very particular siya. Kumbaga, pinaprioritize niya ang kalinisan sa bahay. And yung value na yun is na-adapt ni na Gordon Allport at ng kanyang buong pamilya. Kaya naman very big deal yung cleanliness sa buhay ni Gordon Allport. Or sa sobrang big deal ng cleanliness sa buhay ni Gordon Allport, dinala niya to hanggang dun sa first meeting nila ni Sigmund Freud. Kinuwento ni Gordon Allport yung isang bata na nakita niya sa tramcar na takot sa dumi dun sa tabi niya kung saan man siya nakaupo. And syempre, nung very excited si Allport, kinuwento niya, merong isang bata takot na takot dito sa dumi. Anong masasabi mo doon? Sabi niya kay Sigmund Freud. Tapos sabi ni Sigmund Freud, being the Sigmund Freud that he is, sabi niya, "Is that child you?" Siyempre, sobrang hiya ni Allport dun sa hindi niya in-expect na ganun yung magiging response ni Sigmund Freud. Kaya naman, agad-agad iniba niya yung topic, no? But nonetheless, that first meeting with Sigmund Freud sparked the interest of Gordon Allport sa mga human beings. And nung pagkabalik niya sa US, dali-dali siya nag-enroll sa PhD program ng psychology despite having an economics background. Then, doon nagumpisa yung journey niya sa paggawa ng kanyang theory na tinawag niyang personality of the individual. So unlike sa mga naunang theories na very philosophical yung kanilang approach sa personality ng isang tao, kumbaga yung tinatanong nila, are people inherently good? Are people inherently bad? What motivates a person? Is it conscious? Is it unconscious? Blah, blah, blah. Very philosophical. Si Gordon Allport naman, dahil siguro wala siyang masyadong bias ng mga nauna sa kanya dahil di psychology yung kanyang background, straight to the point yung mga tanong na gusto niya sagutin sa kanyang theory. So, rektahan niyang tinanong kung ano nga ba ang personality in the first place. Pangalawa naman na tinanong niya is, ano yung role ng conscious motivation sa behavior ng isang tao? And lastly, ano nga ba ang mga characteristics ng isang psychologically healthy na tao? So, umpisahan natin dun sa pinaka-basic niyang tanong, which is dapat nung una pa lang tinanong na ng mga theorists, no? Ano nga ba yung personality? So, according kay Gordon Allport, ang personality is, basahin ko, personality is the dynamic organization within the individual of those psychophysical systems that determine his characteristic behavior and thought. So, this behavior can be both expressive as well as adaptive. Kailangan nating i-dissect yung definition niya na ito. Hindi naman word for word, pero basta phrase by phrase. So, unahin natin dun sa dynamic organization. Organization implies that it has some interrelated structures. And these interrelated structures have some kind of pattern na sinusundan. Nasa dynamic organization, it means na hindi siya static. Anong ibig sabihin nun? Pwede siyang magbago, pwede siyang mag-change. Hindi siya stuck lang. No? It's dynamic. Magalaw. And then, ginamit niya ang term na psychophysical, applying the importance of physical aspect and as well as the psychological aspects ng personality ng isang tao. And ang dynamic pattern of psychophysical structures na ito ang siyang nagdedetermine kung ano nga ba ang iisipin or gagawin ng isang tao.
At itong mga behavior na ito is characteristic lang sa tao na yon or unique sa tao na yon. And yung mga behaviors na ito can be a response sa environment niya, yung naging adaptation niya, or even it's just the expressive behavior. Kumbaga, yun lang talaga siya. Ganun yung style niya. Kumbaga. For example, ang isang tao na very patpatin and then malabo ang mata, pero matalino siya. Yun nga lang mahiyain. May tendency na maging tahimik siya sa harap ng maraming tao, lalo na sa mga hindi niya kakilala. Pero kapag nasa harap siya ng mga kakilala niya, bigla-bigla na lalabas niya yung kanyang sense of humor. Konnichiwa, minasan! Gamit yung kanyang katalinuhan and at the same time yung kanyang physical na pangatawan. Kumbaga, pinagtitripan niya yung sarili niya para mapatawa niya yung iba. So, that is personality. So, sa example natin kanina is may basic tendency yung ating character na maging mahiyain or maging matalino or maging joker sa harap ng maraming tao. Ang mga basic tendency na ito ay tinatawag ni Allport na personal dispositions, na siyang basic building blocks ng personality ng isang tao. Kumbaga, kung si na Freud, id-ego, super-ego yung structure ng personality, para naman kay Allport, ang personal disposition, ang kanyang structure ng personality. So, iba ito sa mga tinatawag nating common traits kasi ang common traits is very generalizable. Kumbaga, may term na mahiyain and that is an ugali. Pero yung pagiging mahiyain ng example natin is personal. Sa kanya lang yun. Kumbaga, may unique way siya of manifesting his mahiyainness. And then si Allport, para magkaroon siya ng idea kung ilan nga ba or kung ano nga ba yung mga pwedeng personal dispositions ng mga tao, sinerge niya buong English dictionary para makahanap siya ng mga words na pwedeng mag-imply ng personal disposition. And nakakita siya ng almost 18,000 words na pwedeng maging personal dispositions ng isang tao. Imagine, noong panahon na yun, hindi pa online yung dictionary. So, hindi mo pwedeng i-control F tapos kunin mo lang lahat doon. Hindi. Ang ginawa niya is mano-mano, tinignan niya yung buong book. Tinignan niya yung buong book. Tapos imagine niya, ni-note niya, tapos yun na yun. Grabe yung pagka-nerd nitong taong ito. Ano? So anyway, usually yung isang tao ay may maraming personal disposition. And yung mga personal dispositions na to, sometimes alam ng tao, sometimes hindi niya alam, pero alam ng mga nakapaligid sa kanya. Ngayon, kung tatanungin ko kayo sa mga top 5 or top 10 personal descriptions na pwede niyong mabigay sa sarili niyo, yan siguro yung mga tinatawag natin mga dominant na personal dispositions. And yung mga dominant na personal dispositions na to ay tinatawag nating central dispositions. Ito yung mga dispositions natin na pwedeng mag-characterize sa personality natin. Kumbaga, kapag i-explain natin yung sarili natin or yung ibang tao is di-describe nila tayo, ito yung mga dispositions or personal dispositions na pwedeng makapag-describe sa pagkatao natin. So of course, kung may central dispositions tayo, meron din tayong secondary dispositions. So yung mga dispositions nito, they are not very center of our lives. But nonetheless, consistent pa rin natin silang ginagawa or may consistency sila sa pagkatao natin. Kumbaga, ginagawa pa rin natin and somehow madidescribe tayo ng mga personal dispositions nito. And then of course, meron din mga special na tao na walang central disposition at walang secondary disposition. Meron lang silang isang dominant na disposition na nag-describe ng buong pagkatao nila. And in fact, yung disposition na ito, dito lang nagre-revolve yung buhay nila. So kumbaga, lahat na ginagawa nila is related dun sa disposition nila sa buhay na yon. Ang tawag doon is yung cardinal disposition. Madalang lang ang mga taong may cardinal disposition kasi yung mga may cardinal disposition talagang yun na lang yung buhay nila and nakikilala sila sa disposition nila na yon. So for example, si Narcissus na isang character sa isang Greek tragedy na kung saan ang kanyang ugali and yung kanyang defining na ugali in fact is yung pagiging in love niya sa sarili niya. To the point na nung nakita niya yung reflection niya sa river, parang sabi niya, grabe ang pogi ko talaga. No? Tapos doon lang siya nakatingin, tinignan niya lang yun, hanggang sa hindi niya namalayan na namatay siya habang ina-admire niya yung kanyang reflection sa river. No? And then eventually, yung name na Narcissus is naging basis natin para sa kanyang cardinal disposition ng pagiging excessively in love sa sarili, also known as narcissism. So, ganun katindi yung cardinal disposition, yung tipong ikaw na yun. No? Other example would be yung term na Quixotic, nanggaling yan sa character ni Don Quixote, or Machiavellian, galing kay Niccolo Machiavelli. At marami pang iba. And as I've mentioned, konti lang ang taong may cardinal disposition. And most likely, wala kang cardinal disposition.
Most likely lang naman. But anyway, remember yung encounter nila ni Sigmund Freud na kung saan kinwento niya nga yung bata na nasa tram? So, sabi ni Alport, ang intensyon niya lang dun sa pagkwento dun sa bata na yun is gusto niya lang malaman kung ano yung opinion ni Sigmund Freud. Pero Sigmund Freud, being the Sigmund Freud that he is, no? Parang sabi niya, unconsciously, ikaw yung batang yun at gusto mong alamin ang opinion ko na isang authority figure dahil deep down, gusto mong i-please ang father mo. And then si Alport parang, gusto ko lang malaman yung opinion. Oh, sige, okay na, sige, change topic na lang. But, joking aside, parang ang sabi ni Alport dun sa experience na yun is, this experience taught me that depth psychology, for all its merits, may plunge too deep, and that psychologists would do well to give full recognition to manifest motives before probing the unconscious. Para kay Alport, ang mga adults kasi, generally speaking, is aware sila sa mga motivations na meron sila kung bakit nila ginagawa yung isang bagay. So, dun nga sa example na yun, alam naman ni Alport na gusto niya lang, curious lang siya sa opinion ni Sigmund Freud. As simple as that. Although, hindi naman dinidismiss altogether ni Alport yung unconscious motivations. Kasi naniniwala din siya na some behaviors, especially self-defeating behaviors like neurotic behaviors, may originate in some unconscious sources. So, ganun yung mga description niya sa mga unhealthy na personality. Speaking of unhealthy personality, ano nga ba yung characteristics ng isang psychologically healthy individual ayon kay Alport? So, ayon kay Alport, yung mga psychologically healthy individual is first of all, they are proactive in their behavior. Meaning, hindi sila reactive. Hindi sila nagpapadala sa mga nangyayari sa kanilang environment. Kumbaga, sila ang in charge. So, kung may problema, susolusyonan nila. Usually, mas conscious sila sa mga motivations na meron sila. Kaya naman, mas flexible sila sa problem solving nila sa mga iba't ibang problems na na-encounter nila sa kanilang buhay. Hindi sila dominated ng mga unconscious motives na nagmula sa mga childhood trauma. Dahil usually, hindi gaanong traumatized yung childhood ng mga psychologically healthy individual. And then, ang sabi din ni Alport is that age is not a requirement for maturity. Although sinabi niya na yung seemingly yung mga healthy individuals, as they age, they become more matured. Although ini-imply din ito na kapag psychologically unhealthy ang isang individual, kahit tumanda siya, dahil di nga siya matured, never siya magiging mature. But, tipong akala natin nung bata tayo is yung mga matatanda sa paligid natin, feeling natin alam na nila kung ano yung ginagawa nila sa buhay, matured na sila, hindi na sila isip bata, no? Kapag may problema, sasolusyonan nila, kapag ayaw nila yung tao, sasabihin nila, akala natin gano'n, no? Pero eventually, habang tumatanda tayo, pag nagiging kasing tanda na natin sila, doon natin na-realize na You can't take my temperature. That's against the law. All right, well, I can't. masyado yata natin tinaasan yung standards natin, no? Kasi, holy hell, they are immature. But hindi naman lahat. So anyway, ang theory ni Gordon Alport is ini-emphasize yung individuality ng isang tao, as you can see nga dun sa personal dispositions. And then, simple lang yung kanyang conceptualization sa motivation ng isang tao, kung bakit niya ginagawa yung mga ginagawa niya. Kumbaga, hindi natin daw kailangan mag-dig deep. Although may mga times na kailangan natin mag-dig deep, pero hindi daw yun required. Especially if obvious naman na conscious motivation lang ang importante para sa isang tao. Kasi ayon sa kanya, kapag mas na-develop na natin yung conscious motivation natin, is mataas ang chance na mas maging healthy tayo as an individual, psychologically speaking. So, ayan, napag-usapan natin si Gordon Alport at ang kanyang theory na tinawag niyang personality of the individual. Very simple and light lang compared sa mga nauna nating theory, no? Excuse me, Rolio May. But I have to remind you na although simple lang lumitaw yung theory niya sa video na ito, is comprehensive pa rin yung kanyang conceptualization of personality ng isang tao. So, I suggest that you read the book talaga, no? Because this is just a summary for the interest of time. But anyway, I hope you've learned and somehow laughed in this video about Gordon Alport and his theory. Huwag niyo kalimutang i-like at i-share niyo na sa mga psychologically matured niyong friends. At subscribe na rin kayo kung di pa kayo nakasubscribe, no? Maraming salamat sa panonood and hanggang sa muli. Paalam. Bye-bye. Medyo nag-iba yung camera kasi
Nag-iba yung camera.